Paano kung nasaktan ka ng isang taong pinakamamahal mo? Handa ka bang magpatawad at magbigay ng isa pang pagkakataon? O handa ka nang makalimot para ang puso mo ay tuluyan ng maghilom? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sobrang sakit para sa akin ang lahat ng nakita ko. Parang gumuho ang mga pangarap ko. Parang naging bangungot ang lahat sa isipan ko. Gusto ko na talagang mawala. Kaya lang ito, nagising ako sa gitna ng daan at nakita ko kaagad si Boy Balot na sinasampal ako. Tapos eto, nag-traffic na kaya tumayo na ako at eto, umalis na kami ni Boy Balot na parang walang nangyari. Kuya, magpapakamatay ka ba? Baka hindi mo alam. Mahal lang kabaong. Baka wala kang pambili. Wika ni Boy Balot. Sana. Kaso, ewan ko ba? Gusto ko nang umuwi. Tara na. Wika ko. Kaya eto, umuwi na kami kaagad. Di na lang talaga ako nagsasalita. At sa sobrang kakaisip ko sa nangyari, parang nauubusan na ako ng lakas. Parang di ko na kayang mabuhay. Kaya ito, pagkarating namin sa tapat ng bahay, parang nahimatay yata ako. Ewan ko ba, parang nagdilim ang paningin ko at eto, nang magising ako, nasa silid na ako ni Tony. Tapos, napaiyak na lang talaga ako na parang bata na humihikbi sa sobrang kalungkutan. Hindi ko na alam ang nangyari. Basta, iyak ako ng iyak. Tapos, narinig ko na parang tinawagan ni Tony si Jasper. Kaya ito, parang lalo ako nalungkot na may kasamang takot. Ben, ano ba nangyari? Wika ni Tony. Si Jasper kasi may iba. Wika ko, kahit di naman kami ni Jasper. Ala, lagot na. Eto na nga ba yung kinatatakutan ko eh. Saglit, ikukuha kitang tubig. Wika ni Tony. Tapos ito, kinuha niya ako ng tubig at habang umiinom ako, hinagod niya yung likod ko kasi nga, iyak ako ng iyak. At nang dumating si Jasper, hindi siya nakalapit sa akin kasi pinigilan siya ni Tony. Nasa labas sila ng silid habang ako ito. Pinipilit kong maging kalmado kahit napakasakit ng nakita ko. Kaya ito, lalabas sana ako kaso pagbukas ko ng pintuan, si Jasper nakita ko. Ewan ko ba? Pero nagalit ata ako. Binigyan ko siya ng isang malakas na suntok. Itinodo ko kasi galit ako. Kaso natakot ako kasi naman natumba si Jasper at nawalan ng malay. Kuya Ben, napatay mo si Kuya Jasper. Wika ni Boy Balot na ito. Lumapit agad. Buhay pa, nahinga pa. Wika naman ni Tony. Sorry, akala ko namatay. Pero Kuya Ben, pwede ka pala maging boksingero? Kasi isang suntok mo lang,
tulog ang kalaban. Wika ni Boy Balot. Hoy, bata ka. Bakit nandito ka? Uwi ka nga sa inyo. Gabing-gabi ni, nakikichismis ka pa. Wika ni Tony. Kuya Taba. Concern lang naman ako kay Kuya Ben. Pero sige na nga, uwi na ako. Oy, Kuya Ben, huwag ka na umiyak. Lalo ka napangit kapag naiyak ka. Wika ni Boy Balot. Kaya ito, hinili ko yung tinga niya. Tapos ito, malungkot pa din ako. Nakatingin nga lang ako kay Jasper habang ito, magkatulong si Tony at Boy Balot. Binuhat nila si Jasper patungo sa silid niya. Baka sa silid na lang ni Tony ako matulog. Ayoko na doon sa kwarto ni Jasper. Ayoko na siyang makita. At ayoko na magkaroon pa kami ng kahit anong komunikasyon. Basta, ayoko na. Kuya Ben, uwi na ako. Tahan ka na kasi Kuya Ben. Ayoko nakakakita ng taong malungkot. Kasi nalulungkot din ako. Kaya ngumiti ka na please. Bago ako umuwi. Wika ni Boy Balot. Kaya ito, kahit napakalungkot ko, umiti ako para kay Boy Balot. Isang ngiting nababalot ng kalungkutan na kahit ikubli, puso naman ang labis na nasasaktan. Ben, sige na, dun ka na muna sa silid ko. Mahiga ka na muna dun at mag-usap tayo. Wika ni Tony. Kaya ito, nagtungo kami sa silid ni Tony tapos naiga ako sa kama niya. At si Tony naman, naupo sa gilid ng kama. Tony, alam mo ba yun? Wika ko. Oo, alam ko, pasensya ka na Ben. Di ko sinabi kaagad kasi gusto kong si Jasper ang magsabi sa'yo. Wika ni Tony. Kailan pa ba yun? Wika ko. Medyo matagal na din Ben. Mga 3 months na ata. Akala ko kasi sinabi niya sa'yo dati pa. Kung alam ko lang na mangyayari ang ganito. Dapat ako na yung nagsabi sa'yo. Wika ni Tony. Paano ba nangyari? Sino ba yun? Wika ko. Kasi Ben, ganito yun. Nakita niya sa bar yun. Tapos ayun, kapag nakapunta kami sa bar, nagkakataon na laging andun siya. Tapos, nilapitan niya si Jasper at ayun, doon na ata nagsimula ang lahat. Nagkakilala sila. Tapos minsang hindi ko nabantayan si Jasper. Nawala siya sa paningin ko. Isang gabing nagbar kami. Yun pala. Itinaka siya ng babaeng yun. Tapos sabi ni Jasper nung umuwi siya, wala daw siyang maalala. Tapos may panty sa bulsa niya pag uwi niya dito. Ayun. Akala namin nawala na yung babae. Tapos biglang bumalik after 1 buwan. At buntis daw. Kaya ayun, magulo. Tapos laging tinatakot si Jasper na ipapalaglag daw kapag di sila nagkita. Pero sabi ni Jasper, parang di naman daw buntis. Kasi minsan nga daw niyang nakita na naglalasing itong si babae kaya minanmanan niya. Tapos ayun, nahuli niya. Umiibabaw. Kaya ayun, ang gulo. Gusto nang hiwalayan ni Jasper kaso parang buntis daw. May pinakita daw sa kanya na ebidensya
at dapat daw panagutan niya. Sabi pa ni Jasper, parang mahal daw niya nung una. Kaso, nung nakita niyang umiibabaw sa iba, ayun, desidido na siyang makipaghiwalay. Kaso pinagbabantaan talaga siya na papalagdag daw yung dinadala. Kaya ikaw, Ben, kung ako sa'yo, tigil mo na ha. Baka masaktan ka lang ng lubusan. At ngayong alam mo na, dapat magdesisyon ka ng tama. Tsaka yung papel na ginawa mo, hawak ni Jasper kanina. Wika ni Tony. Okay lang. Di naman niya alam na sa akin galing yun eh. Wika ko. Ay, gagi, Ben. Sinabi ko kay Jasper na sa'yo yun at sinabi ko din na ikaw ang nagsulat nun. Wika ni Tony. Napatingin na lang talaga ako kay Tony. Kasi naman, ang sulat na yun. Anong gagawin ko? Kung sa bagay, tapos na ang lahat. Wala nang dapat pag-usapan. Pero, naawa kay Jasper. Bakit ginawa sa kanya ng babaeng yun ang bagay na yun? Buntis ba talaga? Sa tingin ko kasi parang hindi naman. Pero kung buntis talaga yun, uuwi na ako at kakalimutan ko na ang lahat sa nakalipas ko at hindi na ako babalik sa lugar na to.